Konti na lang, hiwalay na kayo kung nakikita mo na ang mga signs na ito. Kung mag-usap na kayo, para kayong hindi magkakilala, para kayong magkaiba na tao, ni hindi na kayo nagtitinginan sa mata, ni hindi mo na siya sinasagot ng mahaba kung magtatanong. Dati, may kasamang kwento ang sagot mo. Ngayon, oo, hindi na lang. Madalas na ang murahan sa inyo. Di na kayo makapag-usap ng maayos. Lagi na lang may galit kayong nararamdaman sa bawat isa. Ang mga tono ng pananalita nyo, kahit ang ibang tao sa paligid nyo ay napapahiya na o gusto nang umalis at di na kayo makapag-usap ng private lang. Ito pa isa. Wala na kayong pinipiling lugar. Kaya nyong magsagutan, kaya niyong magsigawan kahit sa harap ng maraming tao. Wala na kayong sinisino, kahit sinong andyan, mag-aaway at mag-aaway na kayo. Wala na kayong pakialam. Ngayon, pwede na kayong lumakad ng kanya-kanyang lakad niyo. Dati, nag-aantayan pa kayo. Dati, nagtatanungan pa kayo. Ngayon, wala na. At ito pa ang malala. Mas gusto nyong kasama ang ibang tao kesa ang isa't isa. Kapag tumatawag o nagme-message kayo sa isa't isa, dinidedman nyo na ni hindi nyo binubuksan ang mga messages ninyo para sa isa't isa. Pag nagkita pa kayo, parang walang may kailangan. Ganun lang. Deadma lang. Kapag nag-aaway kayo, laging may isang nagbabalik ng past o yung mga nakaraan. Sumbat dito, sumbat dyan ang naririnig sa inyo. Eto pa, kung kumain kayo sa bahay, magkahiwalay na kayo. Regardless kung breakfast, lunch, o dinner pa yan. Dati may antayan na nangyayari. Ngayon, kanya-kanya na talaga. Ang masakit, minsan na nga lang kayong magkasabay sa pagkain, wala pa kayong imikan. Wala nang thank you na naririnig sa inyo. Wala nang appreciation sa bawat isa. Kapag may ginawang mabuti ang karelasyon mo, feeling mo may hihingin. Feeling mo hindi natural ang pagiging mabait niya. Nawala na ang friendship nyo sa isa't isa. Doon naman kasi sa level na yun nagkakakonek kayo eh. Doon kayo nagsimula. Doon kayo nag-start na mag-connect sa bawat isa. Wala na ngang pagkakaibigan, wala na ring respeto sa bawat isa. Kung may magsasabi sa'yo na isang tao na problema ng karelasyon mo at sa palagay mo makakatulong sa kanya ang nalaman mo, ang sasabihin mo sa nagsabi, hayaan mo nga siya, hayaan mo nga siyang mamroblema, buti nga sa kanya, magdusa siya. Ang mga pinag-aawayan ninyo ay yun at yun lang. Balik kayo ng balik, wala na kayong nagagawang solusyon sa problema nyo. Wala kayong napag-uusapan para gumaan ang problema. Feeling mo, dahil sa relasyon na yan, ang sama-sama mo ng tao. Hindi na nakakabuti ang relasyon nyo sa'yo. Wala nang naitutulong at wala nang mabuting ibinibigay. Parang feeling mo, habang tumatagal kayo, lalo ka lang nalulubog sa masamang sitwasyon. Sabi nga sa Ephesians 5:33, however, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband.